ano, punta ako sa Love House Cafe dito sa may ano, may Lipa, Batangas. Solo lang ako ngayon. Ngayon lang kasi umaaraw eh, kaya di makagawa ng video nung mga nakaraang araw. Grabe din yung ano, ulan nung nakaraang 2 linggo. Tapos ngayon, ano, dahil sobrang lala nung ulan nung nakaraan, ang lala din ng ano, ng mga butas ngayon dito sa SLEX. Parang last week dumaan kami, nakasasakyan kami, ano eh. Grabe yung mga lubak dito sa may ano, sa may bus lane. Kaya parang hanggat maaari, sinatsaga ko na lang dito sa fast lane kahit nandito yung mga mababagal na sasakyan eh. Kasi pag diyan ka dumaan sa bus lane, ano eh, ang lalaki ng mga lubak. Parang halos gaplanggana, tsaka ang lalalim. Kaya titiisin mo na lang yung mga mababagal na sasakyan dito sa fast lane, yung mga ganyan, no? Eh sa akin na malubak ka dun, safe lang ka talaga dyan. Bali, ang daan ko ngayon, ano, tamang puro SLEX lang, tapos Lipa exit. Lipa ba o Palmar? Hindi ko naman sa dalawa. Kasi parang pagdating sa Lipa, halos doon lang yun sa ano eh, parang busy part ng Lipa. So, ayun, hindi naman masyadong komplikado yung mga kalsadang dadaanan. Medyo nagpa-late na rin ako ng ano, ng alis ngayon kasi pag solo lang ako, tinatamad ako gumising maaga eh. Tsaka para hindi rin masyadong maraming kasabay. Kasi parang ina-anticipate ko na ano eh, masyadong maraming magmomotor ngayon dahil ngayon lang uli umaraw. Ayan o, dami o, mga ano, adventure daddies. Yes boys. Pan-America na Harley Davidson ata dun eh. Kit nila, ano lang, organized. Sarap tignan. Binuksan na rin pala tong ano, tong right half ng Star Tollway. Kasi tapos na eh, gagawin na nila yung ano, left half naman yung gitna. So yung mga daraan dito na ano, na hindi masyadong familiar, parang expect nyo na somewhere along dun sa ginagawa bago dito sa magano, Santo Tomas exit. Ayun, may detour na single lane. Pinapa-exit ako sa Balete exit eh. Hindi ko alam kung yung Balete exit eh, yun yung Lipa exit mismo eh. Ulit ang panahon ngayon eh, parang last 2 weeks na July, hindi ka talaga makakita ng araw eh. Tapos ngayon, biglang pag-araw, ang init na, sobrang init naman eh, kala mo summer agad eh. Pero buti na lang dito pagdating dito sa may Batangas, yung Paahon, malamig pa rin. I mean, malamig yung hangin. Mataas kasi elevation na ito eh. Kaya at least nakaalis sa init ng Metro Manila. Kahapon sobrang init sa bahay eh. Diretso pa daw yung Lipa eh. Pero sabi dito sa Waze, dito daw tayo daan eh. Balete exit. Tapos kaliwa dito sa ano ba ito? Leviste Highway. Mula dito ano, 9 minutes.
Tapos kanan daw dito sa may itong Manila Bypass Road eh. Okay din tong kalsada na to ah. Parang bagong gawa lang eh. Ganda rin no, 3 lanes. Ngayon lang ako nakadaan dito ah. Ito pa, meron pang isa oh. Ito kaya galing to. Dami rin. Okay, kasi medyo ano eh, parang congested na din yung Lipa City. Kaya okay din na may mga ganito na. Kanan tayo dito. Hindi ko alam kung ito rin yung daan sa ano eh, puntang The Outlets Lipa. Yung ano, itong highway na to. Ito ko, madaan ako. Pero hindi ko alam kung lampas na dito or doon pa banda. Kasi parang lampas na. Hindi namin nadadaanan ito doon eh. Ngayon, ganda na ito. Ito ko mali ba? Parang hindi. Ah, may U-turn slot pala. Ito eh, no U-turn dito eh. Parang nakakatakot kasi yung ano doon. Nakakatakot na lumigo dun. Ah, yun, pwede pala kumaliwa. Anyway, patay kasi stoplight kaya parang walang hangin. Ang rule of thumb sa ano kasi, pag delikado, illegal. Wala dito ano, 4 minutes. Lapit na din pala. Parang pag-exit nung ano, nung Lipa exit ano eh. Ay nung Balete exit, halos relax lang din yung biyahe eh. Kasi siguro dahil Sunday morning kaya parang sinakalsada ito. Kaya parang madali lang yung biyahe. Pero iba siguro senaryo kapag rush hour. Thank you. Medyo sketchy yung papasok ah. Pero nakikita ko na to sa mga post dati. Log house na parang gito nga yun madadaanan. Semi off-road. Ayun, ano na. Nakikita ko na to dati sa mga reels. Sa ano nga. Parang dati pa lang nagagandahan na ako eh. Sana konti tao. Yun pala. Thank you. Dami ring motor. Sabi na eh. Ito, daming grupo. Talagang ano pala no, puntahin siya. Yun ang advantage ng medyo may height eh. Di ba na kailangan bumaba para i-atras yung motor. Dami rin BMW boys. Pero hindi ganun karami. Pero at least parang alam ko kasi punuan din tong lugar na to eh. Ganda rin ah. Saan order kuya? Dito na lang. Ay. Natawag na lang bang waiter? Or dito? Sige, sige. Tapos pili na lang po ang table.
Best pa kung mahinga yun. May gawin lang sa... Sarap. Last time, ano? Wala. Papanggap na marami. Tayo pa na sila. So, ayun. Uwian na rin. Mabilis ang kain lang. May lakad rin kasi kami mamaya. Kapasyal yung mga bata. Ano daw? 1 hour. Sa bahay na ako. Dito na rin ako sa may ano Star Tollway. Okay rin eh. Convenient yung ano, yung location ng restaurant. Parang from Tollgate 5 minutes lang. Mas mabilis pa ata. Kasi ang laking bagay nung ano eh, nung bypass. Pero hindi ko lang alam kung ganun yung status niya kapag ano, kapag weekdays. Kasi parang may nakita akong mall doon eh. Tapos yung busy na intersection. So, mas malala pag weekdays. Pero kung mag-group ride naman kayo, Sunday rin naman kayo, kadalasan na alis eh. So kung pupuntahan nyo siya or kahit solo ride ka, ito yung parang ganitong status yung aabutan mo. Hindi naman sama. Kung gradean ko yung experience ko dun sa Log House Cafe, overall bigyan ko siya ng 7 out of 10. Well, yung good points muna, maganda yung lugar, sobrang ganda. Parang yun yung ano, yun yung selling point niya talaga. Yung aesthetic, yung parties, yung food, tsaka coffee, pinaka-importante. Ayun, medyo na ano, hindi niya na-meet yung expectations ko. Parang na-let down ako doon. Una sa kape, pagka-serve sa akin ng kape, hindi ko alam kung sa akin lang yun o lahat. Pagka-serve sa akin ng kape, tangin na malamig na. Hot coffee yung in-order ko eh. Alam mo yun, yung typical na pakiramdam na kapag order ka ng mainit na kape, yung ina-expect kong mapapasok ka, tapos kailangan mong ipal pa ulit-ulit, tapos konting-konting sip lang. Pero yun hindi eh, pagkasad takin na may inom mo agad eh. Kaya nga ako nagkape na mainit para magising eh. Pero wala eh, parang maligam-gam yung tubig. Hindi ko alam kung parang remote case lang yun, kung sa akin na order lang yun or ganun talaga. Well anyway, kung ganun talaga yun, maraming madidismaya kapag ganun. Gusto na ako doon. Tapos next is food. In-order ko is ano eh, ano ba to? Garlic beef and mushroom. Yun, wala rin ano, mediocre lang din, average. Walang wow factor. For the price, parang kape tsaka yun, rice meal, mga nagbayad ako ng 500. Parang mahal pa rin siya para sa lasa niya. Honest opinion, hindi siya pang babash. Yung lasa ng pagkain parang ano lang eh, yung mga ready to go na meal. Mga ano, alam mo instant. Walang wow factor. Yun. Pero kung babalik with the group, why not? Kasi magandang tambayan eh. So pupunta ka doon for the place, for the food. Kaya binigyan ko siya na 7. Parang mataas pa nga para sa 7 eh. Parang 6 dapat eh. 6 or 7. Nasa ganun. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi ko nagustuhan yung place. I mean, hindi ko nagustuhan yung food, gusto ko yung place. Ayun, yun yung clear doon.